Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, nagkitang muli si Hajen sa katauhan ni Sorayang ang ikatlong disipulo, at ang Demon Lord, sa royal meeting. Pagkatapos ng pagpupulong, naging usap-usapan sa mga pinuno ang pagbabago at pagbabalik ng ikatlong disipulo at ang pagpuri sa kanya ng Demon Lord sa harapan ng lahat. Pinasunod siya ng Demon Lord sa gazebo at binigyan siya ng 6 Heavenly Spirit Brew, isang alak na may pinakamataas na kalidad na ipinagkakalob lamang sa mga pinakamahuhusay at pinakatapat na martial artists sa kanilang demon cult. Ito ay isang simbolo ng pagkilala at pagbibigay galang sa kanyang mga kakayahan at katapatan. Matapos ang pagpupulong, habang pabalik si Hajen sa kanyang tahanan, kasama ang kanyang alagang Zoro, nakaramdam siya ng isang kakaibang aura na tila nagpapahiwatig ng panganib. Nang papasok siya sa tarangkaran ng kanyang tahanan, naging mas malinaw ang kanyang pakiramdam. Mayroong hindi pangkaraniwang enerhiyang bumabalot sa paligid na para bang may hindi kanais-nais na bisita habang wala siya. Agad siyang huminto, itinaas ang kanyang pakiramdam, at inisa-isa ang bawat detalye ng kapaligiran. Sa bawat hakbang, lumalakas ang kanyang hinala. Alam ni Hajen na may ibang tao na nakapasok sa kanyang lugar, at hindi iyon isang ordinaryong bisita. Sa kanyang masusing pangamoy, nakuha niya ang bakas ng maitim na aura, isang bahid ng malamig na hangin at tila nakakasulasok na enerhiya ng isang hindi pangkaraniwang nilalang. Mabilis na naisip ni Hajen na hindi pa iyon matagal mula nang makaalis ang mga intruder. Malinaw ang kanilang iniwang bakas. Naglakad siya palibot sa kanyang bahay, sinusuri ang bawat sulok. Napansin niya ang ilang mga bakas na tila sinadyang itago. Sa bawat hakbang, lumalalim ang kanyang galit. Sino ang naglakas loob na pumasok sa kanyang tahanan nang siya ay wala? Sino ang nag-isip na magtangka ng ganitong bagay? Maya-maya pa, dahan-dahang bumukas ang pinto at sumilip si Anghua. Halatang nagulat siya nang makitang nakabalik na ang batang Panginoon. Hindi na napigilan ni Anghua ang sarili at agad siyang tumakbo palabas para salubungin si Hajen. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kagalakan, at kahit na puno ng respeto ang kanyang kilos, hindi maitago ang saya sa kanyang mukha. Nakangiti naman si Hajen pabalik, bagamat bahagyang naiilang dahil hindi sanay sa ganoong mainit na pagsalubong. Pagkalapit ni Anghua, formal siyang yumuko sa lupa at nagbigay galang na para bang hindi sila matagal na magkakilala. Batang Panginoon, bungad ni Anghua nang may paggalang. Ngunit halatang naiilang si Hajen sa ganitong kilos ng katapatan mula sa kanya. Kailangan mo pa bang gawin yan sa pagitan nating dalawa, Anghua? Sabi ni Hajen habang inangat niya ang kamay, senyales na gusto niyang ituwid ang sobrang formal na kilos ng kanyang tagapaglingkod. Pinatayo niya si Anghua mula sa kanyang pagkakayuko. Nakangiti si Anghua, ngunit sa kabila ng kanyang ngiti ay halatang may lungkot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Halos maluha-luha siya habang tumutulo ang ilang patak ng pawis sa kanyang noo. Batang Panginoon, narinig ko po ang mga balita tungkol sa nangyari sa inyo sa Solitary Bamboo Grove. Natakot po ako. Akala ko, hindi na kayo babalik. Puno ng alalahanin si Hajen. Hindi lang dahil sa mga balita, kundi dahil sa kitang-kita niya ang kalagayan ni Anghua. Tila naghintay ito ng matagal, at hindi niya maalala na nag-iwan siya ng kahit anong utos bago siya nawala ng 8 buwan. Napansin ni Hajen na tila pumayat si Anghua, mas malamlam ang mukha nito kaysa sa dati. Maayos naman ako, ani Hajen, ina-assure si Anghua na ligtas na siya ngayon. Ngunit hindi niya maialis ang mga mata sa itsura ng kanyang matapat na lingkod. Ikaw ang mukhang hindi maayos. Nag-aalala ka ba ng husto sa akin? Nangayayat ka. Ngumiti si Anghua, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang mga pinagdaanan niya habang wala si Hajen. Wala po iyon, batang Panginoon. Ang mahalaga ay ligtas na kayo. Wala nang higit pa roon, sagot ni Anghua, na pilit iniwasang ipakita ang kanyang sariling kalagayan. Para sa kanya, ang pagdating nito ay sapat na upang mapawi ang lahat ng pagod at alalahanin. Masaya akong makita kayong nasa mabuting kalagayan. Sumulyap si Hajen sa paligid ng kanyang tahanan, at napansin niyang nanatiling maayos ito sa kabila ng kanyang matagal na pagkawala. Wala ni isang alikabok na tila iniwan, parang hindi umalis ng bahay ang isang tao sa loob ng 8 buwan. Natuwa siya sa sipag ni Anghua, ngunit may halong pag-aalala rin.
Kahit na wala ako ng 8 buwan, mukhang malinis pa rin ang tahanan natin, puna ni Hajen habang iniikot ang tingin sa paligid. Halatang humanga siya sa pagsisikap ng kanyang lingkod. Opo, batang Panginoon, sagot ni Anghua na may bahagyang ngiti sa labi. Pumupunta ako rito tuwing makalawang araw para maglinis at tiyakin na maayos ang lahat. Gusto kong siguraduhin na kung sakaling bumalik kayo, makikita ninyong komportable pa rin dito. Habang pinagmamasdan ni Hajen ang tahanan, naisip niya na kung talagang maayos si Anghua, ibig sabihin, hindi siya nadamay sa anumang panganib. Nangangahulugan ito na ang mga nagpunta sa kanilang lugar ay nagmamatsyag lamang at hindi nagkaroon ng intensyon na saktan ang sinuman. Ngunit hindi pa rin naaalis sa isip ni Hajen ang ideya na may iba pang motibo ang mga intruder. Sila ba'y nagbabantay lang o may hinahanap sila sa tahanan niya? Sino ang naglakas loob na pumasok doon? Hindi pa tapos ang lahat. Kailangang mag-ingat si Hajen, hindi lang para sa sarili niya kundi pati na rin para kay Anghua, na tila hindi niya kayang pabayaan sa mga oras ng ganitong kaguluhan. Sabi ni Anghua, "Batang Panginoon, mag-iinit na po ako ng tubig dahil ngayon ko lang din nalaman ang pagbabalik mo. Medyo magtatagal po ang paghahanda. Gusto mo po bang kumain muna habang naghihintay?" Sumagot naman si Hajen, "Hindi na. Mas gusto kong maligo muna. Kailangan kong linisin ang katawan ko mula sa lahat ng dumi at pagod na nakuha ko mula sa solitary bamboo grove." Sabi naman ni Anghua, "Naiintindihan ko po. Sabihan ko kayo agad kapag handa na ang mainit na tubig para sa paliligo." Makalipas ang ilang sandali, matapos maghanda ni Anghua, pumasok na si Hajen sa banyo. Sumawsaw siya sa mainit na tubig ng kahoy na bathtub. Naramdaman niya ang init na unti-unting nagpapakalma sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling magulo. Habang siya'y nakalublob, paulit-ulit bumabalik sa kanya ang presensyang naramdaman niya sa kanilang bakuran kanina. Bagamat hindi niya ito nakita ng harapan, ang aura na iyon ay tila pamilyar. Alam ni Hajen na may nagmamatsyag sa kanya, pero ang mas nakabahala ay ang iniisip niya kung sino nga kaya iyon. Hindi mapigilan ni Hajen na isipin na marahil ang presensyang iyon ay ang taong siyang sanhi ng kanyang chi blockage. Tila isang imahe ang sumulpat sa kanyang isipan, si Hong Yomon, ang ika-4 na disipulo. Siya ang pinakamasama ang tingin sa kanya noong nasa pagpupulong sila. Si Hong Yomon ang siyang tinutukoy ng lahat bilang arrogant at ambisyoso, laging handang magsakripisyo ng kahit sino para lamang makaakyat sa posisyon. "Kung totoo nga, patay ka sa akin pag nahuli kita." Bulong ni Hajen habang lalong tumaas ang kanyang galit. Hindi niya matiis ang pagkasuklam na nararamdaman niya kay Hong Yomon, lalo na't ito ang posibleng nasa likod ng lahat ng nangyari sa kanya sa loob ng solitary bamboo grove. Ngunit alam ni Hajen na hindi lang ito basta away ng mga disipulo. Kailangan niyang maging mas matalino, mas maingat. Naiintindihan niyang ang kalaban niya ay hindi basta-basta. Ang Heavenly Demon Divine Cult ay isang napakabigat na organisasyon na pinamumunuan ng Demon Lord mismo. Bagamat siya ang ikatlong disipulo, kaunti lang ang alam niya tungkol sa totoong kalakaran at plano ng kulto. At kung wala siyang impormasyon, wala siyang kontrol dito, at ito ang pinaka-nakakabagabag sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang mga kakampi o kalaban. Hindi niya rin alam kung ano ang tunay na layunin ng Demon Lord. "Para sa akin, kailangan kong mag-ingat," bulong ni Hajen sa sarili. "Kailangan kong malaman kung paano sila gumagalaw at sino ang mga taong maaring makatulong sa akin." Alam niyang hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring magdulot ng matinding kapahamakan, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong malapit sa kanya. Ang unang hakbang ay maghanap ng mga kaalyado. Mga taong maaring pagkatiwalaan at gagamitin para makakuha siya ng sapat na impluwensya upang makapasok at makaalis sa kulto ng hindi napapansin. Kailangan niyang magplano ng maigi. At kapag may sapat na lakas at kaalaman na siya, malaya na rin siyang makakawala sa mga tanikala ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa kabila ng lahat, alam ni Hajen na may isang bagay na pabor sa kanya, siya ay tinuturing na kagalang-galang na ikatlong disipulo ng Demon Lord. Wala mang nakakaalam ng mga plano niya, mataas pa rin ang kanyang katungkulan sa paningin ng lahat. Sa harap ng iba, isa siyang tao na tinitingala at nirerespeto. Maaari niyang gamitin ang posisyong ito upang palakasin ang kanyang kapangyarihan at maglaro sa likod ng mga eksena.
Kung ganito ang laro, aakyatin ko ang hagdan ng lipunan at hihijitin ko pa ang naabot ko sa dati kong buhay at ang lahat ng aking mga kalaban, bulong niya, puno ng determinasyon. At balang araw, makakamtan ko ang kalayaan ko. Nakangisi si Hajen habang unti-unting nagsusulputan ang mga plano sa kanyang isipan. Sa bawat paghinga niya, naramdaman niya ang lakas ng kanyang determinasyon. Sa ngayon, magpapahinga muna siya. Ngunit alam niyang simula pa lang ito ng mas malalim na laro ng kapangyarihan at politika. Handa na si Hajen, at walang makakapigil sa kanya sa pagtupad ng kanyang plano. Samantala, sa kabilang banda, makikitang nakatayo si Hong Yeo-moon, ang ika-4 na disipulo, sa may balkonahe. Nakatingin siya sa malayo habang hawak ang isang sigarilyo. Ang usok ay dahan-dahang umaangat sa hangin habang tila nawawala siya sa sariling isip. Hindi mapakali ang kanyang mga mata, na tila may iniisip na malalim. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, ngunit puno ng tensyon, habang sinisinghot niya ang usok ng sigarilyo, ang amoy nito'y tila nagdadagdag ng bigat sa kanyang dibdib. Lumapit ang manggagamot na kasabwat ni Hong Yeo-moon, at binasag ang katahimikan. Batang Panginoon, bakit hindi ka muna tumigil sa paninigarilyo? Alam mong hindi ito mabuti para sa iyong kalusugan. Napatingin si Hong Yeo-moon sa kanya at ngumiti ng bahagya, pero halata sa kanyang mukha ang pagod. Sabi ni Hong Yeo-moon, alam ko. Mas madalas nga akong manigarilyo nitong mga nakaraan. Pero, titigil din ako, kapag panahon na para tumigil. Salamat sa pag-aalala mo. Ang manggagamot ay tumango ngunit nanatili ang pagkabahala sa kanyang mukha. Alam niyang may mas malalim na dahilan ang pagiging tahimik at tila balisa ni Hong Yeo-moon. Hindi ito ang normal na kilos ng batang Panginoon. Nakapagpigil siya ng sandali, ngunit hindi na rin siya makatiis na itanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Sabi ng manggagamot, batang Panginoon, maaari ko bang itanong, bakit hinayaan mong makabalik ang mga nakatira sa tahanan ng ikatlong batang Panginoon? Sa isip ng manggagamot, laging matalino at maingat si Hong Yeo-moon. Ngunit sa pagkakataong ito, tila wala sa tamang galaw ang kanyang mga desisyon. Bakit hinayaan niya si Sorayang, ang ikatlong disipulo, na makabalik ng ganoon lang? At ngayon, heto siya, naninigarilyo imbes na tapusin ang pinlano niyang gawing hakbang. Hindi sumagot agad si Hong Yeo-moon. Tila inaalala niya ang mga huling nangyari. Pumitit pa siya ng malalim sa sigarilyo bago tumingin sa kalangitan, tila sinusuri ang bawat galaw na nagawa niya. Sabi niya, hindi ko alam. Napatingin ang manggagamot sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Po, ano ho ang ibig ninyong sabihin? Tanong ng manggagamot. Huminga ng malalim si Hong Yeo-moon, at sa bawat usok na nilalabas niya, parang lumalabas din ang kanyang pagdadalawang isip. Sumagot siya, hindi ko alam kung paano magre-react si Sorayang. Kaya, pinabalik ko sila. Naguluhan ang manggagamot sa sagot na iyon. Si Hong Yeo-moon ay kilala bilang isang taong laging may plano at alam ang bawat detalye ng kanyang mga galaw. Pero sa pagkakataong ito, tila may alinlangan. Nagtanong muli ang manggagamot, pero na-predict mo na kung paano siya magre-react, hindi ba? At nagplano ka na rin, di ba? Oo, sagot ni Hong Yeo-moon habang dahan-dahang iniyugyog ang ulo. Akala ko alam ko na ang lahat ng mangyayari. Pero nagkamali ako, dagdag niya. Nagulat ang manggagamot. Hindi siya sanay marinig ang salitang, nagkamali, mula kay Hong Yeo-moon. Mula sa kanilang mga nakaraang karanasan, laging sigurado ang batang Panginoon. Ang pagkakamali ay isang bagay na hindi bahagi ng kanyang personalidad. Ngunit ngayon, ito mismo ang kanyang inamin. Nagtanong ang nalilitong manggagamot, anong ibig mong sabihin? Nakatitig si Hong Yeo-moon sa kawalan, humarap sa balkonahe, at tila sinusubukang intindihin ang lahat ng nangyari. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga eksena ng pagpupulong, ang reaksyon ng Demon Lord, at ang kilos ni Sorayang. Naisip niyang kontrolado niya ang sitwasyon, pero tila hindi lahat ay ayon sa kanyang plano. Sabi ni Hong Yeo-moon, masyadong komplikado si Sorayang. Iniisip ko na magagawa ko siyang manipulahin tulad ng iba, pero may mali akong hindi nakita. Tila bumigat ang hangin sa paligid nila. Ang manggagamot ay napaisip rin. Kung ang taong tulad ni Hong Yeo-moon ay nagkakamali, ano pa kaya ang kahihinatnan ng kanilang plano? Nagpatuloy si Hong Yeo-moon sa pagkukwento ng nangyari sa pagpupulong, nakita ko si Sorayang kanina sa pagpupulong.
First time ko siyang makita pagkatapos ng insidente sa chi blockage. Tumigil siya saglit, tila iniisip ang mga susunod niyang sasabihin. Iba na siya ngayon, sobrang iba. Mas mabuti na rin ang kalagayan niya. Habang nagsasalita si Hong Yeo-moon, tila may lungkot at pangamba sa kanyang boses. Hindi ko alam kung anong nangyari sa Solitary Bamboo Grove, pero mukhang bumalik na rin ang kakayahan niya sa martial arts. Napabuntong hininga siya, pinigilan ang muling pagsindi ng sigarilyo. Tila may mabigat na dinadala ang kanyang isip. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi ko itinuloy ang plano ko ay hindi lang dahil nakabalik ang martial arts niya. Habang sinasabi ito, bumalik sa alaala ni Hong Yeo-moon ang kanyang naging pagkikita kay Sorayang kanina. Sa kanyang isipan, hindi mawala ang kakaibang pakiramdam. Kamukha niya si Sorayang na kilala ko, sabi ni Hong Yeo-moon sa kanyang sarili, pero parang hindi na siya ang dati. Parang ibang tao ang kaharap niya. Nang tumingin si Sorayang sa kanya, puno ng kumpiyansa ang mga mata nito na tila binabasa nito ang bawat lihim na itinago ni Hong Yeo-moon. Parang alam na ni Sorayang ang lahat ng ginawa niyang masasama. Sabi ni Hong Yeo-moon, hindi ko ito ginagawa dahil lang sa naka-recover siya sa martial arts at naging mas malakas. Kailangan ko lang pag-isipan muli kung tama ba talaga ang pagkakakilala ko sa kanya. Habang tahimik na nagmamasid, ang manggagamot naman ay hindi mapalagay. Sa loob-loob niya, iniisip niyang nagsisinungaling si Hong Yeo-moon. Hindi niya lubos na matanggap ang dahilan nito. Nalilito lang siya dahil sa mga pagbabago sa ikatlong batang Panginoon, sa isip ng manggagamot. Pero nagdadalawang isip din siya kung totoo nga ba ang sinasabi ng ikaapat na batang Panginoon. Hindi tulad dati, parang may bumabalot na misteryo sa bawat salita ni Hong Yeo-moon. Hindi napigilan ng manggagamot na magtanong, ano ang gagawin ng mga tauhan mo pagkatapos mong utusan na huwag ituloy ang plano. Napaangat ang kilay ni Hong Yeo-moon, tila inis na tinanong ang tanong. Nagrereklamo ba sila? Tumango ang manggagamot, nag-aalangan sa sagot. Oo, nagrereklamo sila dahil kinansela mo ang plano. Ano ang gusto mong gawin ko? Muli, pumikit si Hong Yeo-moon at huminga ng malalim bago magsalita. Bigyan mo sila ng pera. Pampalubag loob. Baliw sila sa pera, kagaya ni Sorayang. Kaya magiging ayos lang sila basta't may makuha silang kapalit. Tila nagkaroon ng katahimikan pagkatapos ng sinabi ni Hong Yeo-moon. Hindi pa rin makaalis sa kanyang isip ang imahe ni Sorayang, hindi lamang dahil sa bumalik ang lakas nito, kundi dahil tila may bago itong alam, isang bagay na hindi pa ganap na malinaw kay Hong Yeo-moon. Sa isip niya, patuloy siyang binabalot ng mga tanong. Kaya naman naisip ni Hong Yeo-moon na hindi magandang ideya na atakihin si Sorayang ngayon. Tumingin siya sa manggagamot, na tila naghihintay sa susunod na hakbang. Kung gayon, ano ang gagawin ko? Tanong nito sa batang Panginoon. Habang nakatitig sa kawalan, iniisip ni Hong Yeo-moon ang susunod niyang hakbang. Hindi na siya sigurado sa mga bagay na dati tila malinaw. Kung dati hawak niya ang lahat sa kanyang mga kamay, ngayon ay parang may hindi na siya makontrol. Ang laban kay Sorayang ay hindi tungkol sa lakas o martial arts, kundi tungkol sa kung sino ang may alam sa tunay na nangyayari. Alam niyang kailangan niyang maghintay at mag-obserba. Kung gagawa siya ng maling hakbang, maaaring siya ang maging biktima ng sariling laro. Samantala, sa tahanan ni Sorayang, isang masarap na hapunan ang nakahain sa mesa. Ang buong bahay ay punong-puno ng masarap na amoy ng nilutong pagkain, at naroon si Ha-jun, nakaupo at nag-aabang. Hindi na siya makapaghintay, hawak-hawak ang chopsticks at halatang gutom na gutom. Mabilis na dumating si Dongpil, na halos hinahabol ang kanyang hininga. Sumigaw si Ha-jun, Dongpil. Bakit ka late? Akala ko mamamatay na ako sa gutom. Ang tono ni Ha-jun ay pabirong galit pero halatang matagal na niyang hinihintay ang pagkain. Si Dongpil naman, na bahagyang nagulat sa boses ni Ha-jun, ay kaagad na sumagot habang tinitingnan ang mga nakahain sa mesa, pasensya na po, batang Panginoon. Ano itong lahat? Ang dami. Si Ha-jun, habang kumikilos ng mabilis, ay itinuro ang mga pagkain, hinanda yan lahat ni Anghua. Ngayon bilasan mo at umupo ka na. Hindi na ako makapaghintay. Sa kabilang banda, si Anghua naman ay nahihiya at tila naiilang. Nakita niya ang dalawang batang Panginoon na masaya nang naghahanda para kumain. Nanginginig siya sa kaba, habang tinatanong si Ha-jun ng mahinang boses, Batang Panginoon,
okay lang po ba talaga na umupo ako rito kasama ninyo? Halos hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Hajan. Hindi po ba dapat mamaya na ako kakain ng mag-isa lang? Tanong niya habang nakahalukip-kip sa hiya. Si Hajan, na halatang hindi gusto ang mga sinabi ni Anghua, ay kaagad sumagot, anong mali sa'yo, Anghua? Huwag kang magsalita ng mga weird na bagay sa harap ng masarap na pagkain. Tumawa siya ng bahagya. Wala nang mag-iingay, kakain tayo lahat ng sabay-sabay. Hindi na makapaghintay pa si Hajan. Kumuha siya ng baso at itinaas ito sa ere. Eto, cheers. Malakas ang kanyang tinig, puno ng kasiyahan. Sumunod ang lahat. Masayang itinaas ni Dompil ang kanyang baso, bahagyang nalito pero walang pag-aalinlangan na nakisabay. Si Anghua ay dahan-dahang itinataas din ang kanyang baso, natutunaw pa rin sa hiya pero nahahawa na sa kasiyahan ng mga kasama niya. At sa gabing iyon, nagsimula silang kumain ng may saya at tawanan. Si Hajan, na kanina'y parang gutom na gutom, ay abala sa pagkain at paminsan-minsang pinupuno ang baso ni Dompil ng alak. Dompil, na hindi sanay sa labis na alak, ay medyo natatawa habang iniinom ito pero hindi tumanggi sa kabutihan ni Hajan. Pinuno ni Hajan ang gabi ng mga biro at masasayang kwento, at lahat ng kasama niya ay hindi mapigilan ang mga ngiti. Pati ang alaga nilang Zoro, ay nakikikain din. Tumalon ito papunta sa tabi ng mesa, at kinuha ang atensyon ng lahat habang kumakain ng mga paboritong pagkain nito. Ang bawat kibot ng Zoro ay nagbibigay ng dagdag saya sa kanila, na parang kasali rin ito sa maliit na salo-salo. Sa gitna ng kasiyahan, napuno ng tawanan ang bahay. Si Dompil ay medyo namumula na dahil sa dami ng nainom, pero wala siyang reklamo. Samantala, si Anghua ay tahimik na sumasabay sa pagkain, pero sa loob-loob niya ay natutuwa siya na sa unang pagkakataon ay nakasalo siya sa mga batang Panginoon ng ganito kasaya. Bagamat hindi niya pinapakita, ang ngiti sa kanyang mga labi ay sapat na para makita kung gaano siya ka-thankful na kasama niya sila sa gabing iyon. Ang hapunan na iyon ay naging higit pa sa isang simpleng pagkain. Para kay Hajan, ito ay isang pagkakataon na maramdaman ang init ng pamilya at mga kasama. Maya-maya, naubos na ang alak sa kanilang mesa. Si Dompil ay lasing na, halos hindi na makontrol ang kanyang balanse habang nakaupo. Napansin ito ni Hajan at nagsalita ng may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Dompil, tama na. Lasing ka na. Magtigil na tayo sa pag-inom, ang sabi ni Hajan habang bahagyang itinulak ang baso palayo kay Dompil. Sabi ni Dompil, na tila hindi matanggap na tinatapos na ang inuman, ay tumawa ng malakas. Anong sinasabi mo? Hindi pa ako lasing. Aniya, sabay hawak sa baso na parang ipinagpipilitan pa ring uminom, kahit halata sa kanyang mga mata at kilos na hindi na siya matino. Huwag mong sobrahan, Dompil. Sabi ni Hajan at tumingin kay Anghua, na nasa gilid lamang, naghihintay ng anumang utos. Anghua, pwede ka bang magdala ng mas maraming inumin? Kahit ano na lang, ikaw na bahala. Agad namang sumagot si Anghua habang tumango ng may paggalang. Opo, batang Panginoon, sabi niya, at mabilis na umalis upang magdala ng dagdag na inumin. Habang nag-aabang sila ng inumin, sinamantala ni Hajan ang pagkakataon upang pag-usapan ang mas seryosong bagay. Tumingin siya kay Dompil na tila hindi na alam kung nasaan siya dahil sa kalasinggan. Ngunit alam ni Hajan na sa ganitong estado, mas prangka ang mga tao. Sabi ni Hajan, Dompil, may itatanong ako sa iyo bago dumating ang mga inumin, wika niya, na nagbigay ng mas seryosong tono sa kanilang usapan. Si Dompil, kahit medyo lasing na, ay tumango at ngumiti pa rin. Sige lang, magtanong ka lang, batang Panginoon, sabi niya, kahit halata sa kanyang boses ang kalasinggan. Sabi ni Hajan, gusto kong makausap ang isang tao na maraming koneksyon at malawak ang network sa loob ng organisasyon. May naiisip ka bang sino? Napaisip si Dompil saglit, at bahagyang sumandal pabalik sa kanyang upuan habang nagmumuni-muni. Merong iilan, sagot niya ng dahan-dahan, tila sinusubukan linawin ang kanyang mga iniisip sa kabila ng epekto ng alak. Marami kaming alam tungkol sa organisasyon, pero sa human relationships. Hindi masyado. Huminga siya ng malalim, tila sinusubukang bumuo ng malinaw na sagot. Narinig ko na magaling sa networking ang general strategist ng military office, pero mahirap siyang makausap.
Mahigpit ang seguridad sa paligid niya, at palaging may mga kasama. Hindi madaling makakuha ng audience. Hajen ay tumango habang iniisip ang mga posibilidad. Nauunawaan ko, sabi niya, na halatang pinoproseso ang sagot ni Dongpil. Sino pa ang pwede kong makausap kung ganon? Sa pagkakataong ito, mabilis na sumagot si Dongpil, bagaman ang kanyang boses ay medyo nabubulol na. Ang Internal Enlightenment Facility Master, si Soyeon Sim, sabi niya. Siya ang may malawak na network sa loob ng organisasyon. Marami siyang kilala, at madaling siyang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Kung gusto mong makakuha ng impormasyon o magkaroon ng impluwensya, siya ang tamang tao. Natigilan si Hajen saglit. Ang pangalan ni Soyeon Sim ay hindi bago sa kanya, ngunit hindi niya ito lubos na kilala. Alam niya na ang posisyon ni Soyeon Sim bilang master ng Internal Enlightenment Facility ay nagbibigay dito ng akses sa iba't ibang aspeto ng organisasyon, mga impormasyon, tao, at kapangyarihan. Samantala, hindi mapakali si Hong Yoo-mon habang iniisip ang kanyang susunod na hakbang. Alam niyang magiging komplikado ang sitwasyon, ngunit hindi siya pwedeng magpatumpik-tampik pa. Kaya't napagdesisyonan niyang makipag-ugnayan sa Internal Enlightenment Facility Master, si Soyeon Sim, isang tao na bihira at mahirap lapitan, lalo na sa mga panahong ito. Agad niyang ipinag-utos sa manggagamot ang susunod niyang plano, ang pagpapadala ng mensahe. Sabi niya rito, magpadala ka ng mensahe kay Soyeon Sim. Sabihin mong iniimbitahan ko siya sa isang hapunan para makausap ko ng personal. Nag-alinlangan ang manggagamot. Alam niyang hindi basta-basta ang hakbang na ito. Bagamat bihasa si Hong Yoo-mon sa pagpaplano at pakikipag-usap, ang pagharap kay Soyeon Sim ng biglaan ay hindi pangkaraniwang galaw. Sabi ng manggagamot, batang Panginoon, mapanganib kung kakausapin mo ang Internal Enlightenment Facility Master ng biglaan. Kilala natin ang personalidad ni Soyeon Sim, iiwasan niya ang maipit sa anumang alitan o konflikto, lalo na sa pagitan ng mga disipulo. Hindi siya ang tipo ng tao na madaling hikayatin, at maaari pa siyang magalit sa iyo kung mamadaliin mo ang pakikipagtulungan niya. At kung makakasama mo ang loob ng Internal Enlightenment Facility, malaking dagok ito sa plano mo. Nakatingin si Hong Yoo-mon sa malayo, tila sinusukat ang bigat ng sinabi ng manggagamot. Alam niyang may punto ito, ngunit alam din niyang minsan kailangan ng mabilis at mapanganib na hakbang, lalo na kapag ang sitwasyon ay mabilis na nagbabago. Ilang araw na siyang nagmumuni-muni tungkol sa pagkakaiba ng kasalukuyang estado ng organisasyon kumpara sa dati. Lalo na si Sorayang, na dati isa lamang kalaban ngunit ngayon ay tila nagiging mas delikado. Huminga ng malalim si Hong Yoo-mon at nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Sabay ni Hong Yoo-mon, alam ko ang mga panganib. Ngunit minsan, kailangan nating mag-risk. Hindi natin maiiwasan ang lahat ng panganib sa buhay. Tumigil siya saglit na tila nag-iisip pa ng mas malalim. Ang sitwasyon ay nagbago. Ang dating maamong oso ay naging tusong ulupong nan ngayon. Kaya't kailangan din natin ng mas malakas na sandata. Naging seryoso ang mukha ng manggagamot. Alam niya kung gaano kalalim ang sinasabi ni Hong Yoo-mon. Si Sorayang, na dati parang hawak nila sa kanilang kamay, ay ngayon tila isa ng tunay na banta. Kung totoo ngang nakabalik na ang kakayahan nito sa martial arts at may higit pang kaalaman sa ngayon, ang mga plano ni Hong Yoo-mon ay maaaring hindi na sapat. Kailangan niya ng bagong diskarte, isang mas matalim at maingat na hakbang upang mapanatili ang kontrol. Naiintindihan ko, batang Panginoon, sagot ng manggagamot, bagamat hindi may tatago ang pag-aalala sa kanyang tinig. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang may parating ang iyong mensahe. Ngunit, isang payo lamang, maging maingat ka. Si Soyeon Sim ay matalino at maingat na tao. Hindi mo siya pwedeng puwersahin sa anumang plano mo. Ngumiti ng bahagya si Hong Yoo-mon, parang nakikita niya ang kabuuan ng kanyang plano kahit na puno ito ng peligro. Huwag kang mag-alala, sabi niya, habang tumalikod upang tumingin sa malayo. Lahat ng bagay ay may tamang tiyempo. Hindi ko siya pipilitin. Pero, hindi ko rin siya hahayaang umiwas. Kailangan niyang makita na may mas malaki pang laro sa likod ng mga alitan na ito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gabi, tumango ang manggagamot at umalis upang isagawa ang ipinag-utos sa kanya. Alam niyang mahirap ang misyon, ngunit nauunawaan din niya na ang kanilang oras ay limitado.
Habang pabalik siya upang isulat ang mensahe, iniisip niya kung anong plano ang iniisip ni Hong Yoo-moon. Samantala, si Hong Yoo-moon ay nanatiling tahimik, tinitimbang ang mga posibilidad. Alam niyang hindi pwedeng magkamali sa pagkakataong ito. Si So Yeon-sim ang susi sa kanyang susunod na galaw. Kung makukuha niya ang suporta nito, maibabalik niya ang balanse sa kanyang pabor. Ngunit kung hindi, maaaring masira ang lahat ng pinaghirapan niya. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ramdam ni Hong Yoo-moon ang bigat ng kanyang mga desisyon. At ayun na nga, dito na muna nagtatapos ang kabanata na ito mga idol, sabay-sabay natin subaybayan ang susunod na kabanata. Please like and share. Maraming salamat.